Maganda nga ba talagang buhay sa Norway? O maganda lang sa social media? Oo, malaki ang sahod, pero alam mo ba kung anong kapalit? Lamig, lungkot at uncertainty. Today, pag-uusapan natin ang totoong buhay ng Norway. I mean, Pinoy sa Norway. Walang filter. Tara. Welcome back to our channel, guys. This is your Manong Bar, a Filipino working here in Norway. At ngayon, ikukwenta ko ang buhay sa inyo, ang realidad, hindi lang highlight reel, kundi tunay na buhay. Bago tayo mag-usap tungkol sa sahod, pag-usapan muna natin yung hindi madalas pinapakita, which is uncertainty. Bilang Pinoy sa abroad, hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Let's say, paano kung magkasakit ka? Paano kung mawalan ka ng trabaho? Paano kung may emergency tapos mag-isa ka lang dito? Minsan, hindi lang lungkot ang kalaban mo, kundi yung hindi mo alam kung ano ang susunod. Kaya isa sa mga unang natutunan ko dito, hindi sapat na masipag ka lang. Kailangan handa ka rin. Gumagamit ako ng safety ring. Isang insurance to, guys, na ginawa siya para sa mga OFWs at travelers. Flexible, monthly, at pwede ka kahit saan ka sa mundo. Hindi mo man siya gamitin araw-araw, pero iba yung may peace of mind ka. So, kung plano nyo mag-abroad o nandito na kayo, maganda na ready kayo sa what ifs ng buhay. Link na sa description kung gusto nyo i-check at makita ang kagandahan ng insurance na to. Ngayon pag-usapan na natin, bakit nga ba ang daming Pinoy dito sa Norway? Simple lang. Stable ang trabaho, mataas ang sahod, safe ang bansa, may respeto sa mga workers. Pero kung may pinakatunay na dahilan, pamilya. Karamihan sa atin nandito para kinabukasan. Para sa kinabukasan ng mga mahal natin, di ba? So, kung sanay ka sa sir at mom, dito wala yan. Pantay-pantay lahat, kahit boss mo, first name basis. Walang sigawan, walang toxic. Overtime, may work-life balance. Pero, kapalit, kailangan independent. Marunong magdesisyon, dito walang spoon feeding. Oo, malaki ang sahod, pero malaki rin ang gastos. Grocery, mahal. Rent, mas mahal. Pagkain, bihira. Depende sa gutom mo. Pero may kapalit naman. Libre ang healthcare, libre ang education, simple ang lifestyle. Kaya kung marunong ang mag-budget, makakaipon ka. At ang tanong, paano kung makapasok? There are ways, guys. And these are, pwede kang maging skilled worker, visa, healthcare, engineering, IT, or student pathways. Some tips lang, ayusin ang CV, ipakita ang independence, mag-aral ng basic Norwegian. Hindi madali pero posible. Hindi puro maganda dahil nandyan ang winter depression, homesickness, language barrier, at minsan mararamdaman mong mag-isa ka. Pero gaya ng sinabi ko kanina, hindi may iwasan ng uncertainty. Pero pwede tayo maging handa. Worth it ba? Sa huli, napapatanong tayo, worth it ba? Para sa akin, oo. Dahil dito, may seguridad, respeto, stable na kinabukasan. At higit sa lahat, may napupuntahan ang sakripisyo mo. Kung may tanong kayo tungkol sa buhay Pinoy sa Norway, comment nyo lang sa baba. At huwag kalimutan, like, subscribe, at share nyo sa mga kababayan nating nangangarap mag-abroad. So again, this is Manong Varo, para sa pamilya, para sa pangarap. Kaya natin to. Hanggang sa muli, guys. Bye. Alright.